Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brian Castillo, may-ari ng JNB Goat Farm. Nasa 6 years na po akong nagkakambing. Nagsimula ako ng 2018 at ngayon full-time magkakambing na. Doon po sa nakapanood ng unang vlog, alam niyo naman na dati akong nag-ibang bansa, nagtrabaho doon. Tapos kapag nandun ka sa ibang bansa, iniisip mo, pagbalik ko dito sa Pilipinas, ano ang gagawin ko? Paano ko kikita ng pera? Madami akong naisip na gawin nun. Una, yung ano ng manok, yung mga broiler or yung egg-laying na manok. Pero hindi bagay sa lugar ko dahil madaming tao dito. Mabaho ang ipot. So naisip ko kambing. Nung una, puro native ang aking alagang kambing. Tapos nasa bundok lang sila. Bali yung lupa ng tatay ko, binakuran namin paikot. Tapos nandun lang sila, nakalaya. Akala ko uubra yung ganong style ng pag-aalaga ng kambing. Pero nung unang cycle ng aking breeding, nung umanak na sila, ang daming halos lahat namatay. 12 kaagad yung namatay. So, nag-decide ako na ibaba dito sa tabi ko para at least ma-monitor ko kung sino may sakit, sino ang kailangang gamutin, para din updated sila sa purga at sa pagtuturok ng mga bitamina na kailangan nila. Dito pagkagising ko sa umaga, ang una kong ginagawa, i-check lahat ang kambing. Titingnan ko sila, kung okay sila, kung walang napilayan o naiipit. Tapos pagkatapos sisimula na naming maglinis. Pagkalinis, pagkatapos pag nawalis, tapos na-spray, magbibigay na kami ng silage. Yun ang una namin pinapakain sa umaga, silage, mga 9:30 yon. Tapos kapag mga 12, bibigyan namin sila kung anong available na legumes o dahon. So ngayon, naubusan ako ng indigofera. Usually kasi indigofera ang ginagamit ko pakain. Naubusan kami ngayon, nagpapalago ulit. So pinalit namin dahon ng saging. Bali, ginagawa namin doon para kakaunti yung nasasayang, ginigiling muna namin siya, saka ibibigay sa kambing. Tapos, painom. After mga ilang oras, magbibigay na kami ng painom. Tapos after nun, mga alas 5, magpapakain na ulit. And then, tingin-tingin lang kung walang naiipit sa kanila o walang nadidisgrasya. Tapos alas 7 yung huling bigay namin ng pagkain. Silage ulit yon, tapos may halong konting feeds. Ang sistema sir namin dito ngayon, mas madali na ako kasi hindi na ako naglalabas ng kambing. Talagang nasa loob na lang sila ngayon. So, ang ginagawa ko, wala na yung madaming kumpay araw-araw. Ngayon, inaantay ko na lang kapag may silage, nasa tamang edad na ang silage, ang napir. Kapag nasa tamang edad na ang napir, isa-silage namin yon, maramihan. Yung vitamina nila, kailangan updated pa rin, monthly. Tapos nakadepende na lang sa kanila. Halimbawa, natapos na lang mga anak at gusto mo na silang pakastahan ulit, mga ADE, B-complex, ganon. Tapos sa mga bata naman na bagong iron, B-complex. Yun ang ginagawa namin ditong sistema sa pagbibigay ng vitamina. Tapos ang purga namin, sa purga, yung mga buntes, hanggat maaari, hindi ko na sila binibigyan, although meron tayong pampurga na pang buntes. Pero hanggat maaari, kung hindi naman talaga kailangan, malusog ang kambing, hindi ko na sila binibigyan ng ganon. Ang binibigyan ko na lang na regular, itong toro, tapos yung mga bagong anak, yung hindi buntes, binibigyan natin yon. Hanggat maaari, hanggat hindi buntis sila, ibigay na natin lahat para, dahil kapag buntis ka nagbigay, kahit papaano, sa handling mo pa dun sa kambing, nagkakaroon din pa rin sila ng stress kahit papaano, kaya iwas na talaga kami sa pag-ano ng buntis.
Sa mga challenges, sir, yung unang-una po dyan kapag hindi mo alam yung sistema ng sa pagkakambing, dapat unahin talaga sa pagkakambing yung pagkain. Noon yun, problema ko yun, wala akong makukuhanan ng pagkain. Ang layo ng naaabot ko, problema ko lagi talaga araw-araw yung pagkain. Tapos nung bago pa ako, konti yung mga sipon at ubo, hindi ko kaagad nagagamot yun. Which is na solusyon na naman namin, alam na dito kung paano i-handle yung mga ganon. Yung mga dapat nating tandaan sa pagkakambing, magsimula muna tayo dun sa, lalo kung wala kang experience, magsimula muna tayo sa mababa. Yung practicein muna natin talaga kung yung paanong magandang sistema. Tandaan natin na kailangan nila ng yung pagkain, maayos na pagkain. Although pwede sa kanila yung mga ordinaryong damo, pero maliit na sustansya lang yung makukuha nila doon. Dapat yung pabahay. Dapat maayos ang nila kahit bumabagyo, hindi sila mababasa. Kapag mainit, hindi sila maiinitan ng sobra. Isa pang dapat mong tatandaan sa pagkakambing, kailangan talaga gusto mong magkambing. Kasi madami talagang mga problema na papasok sa'yo dito kapag nagsisimula ka. Yung akala mo malakas yung kambing mo, bigla na lang mamamatay. Yung pala, bloated na. Hindi mo alam yun. Yung mga ganon, yun ang mga kailangan mong tandaan. Mag-aral ka, manood ka dun sa mga ibang magkakambing na, o marami na naman dyan tayong mapapanood. Tapos ang kailangan nating iwasan, huwag kaagad tayong kukuha ng napakadaming kambing. Kahit na marami kayong pera, marami kayong puhunan, masasayang yan. Kapag wala naman kayong experience, wala kayong karanasan sa pagkakambing, huwag muna. Practicein nyo muna yung sarili nyo, obserbahan nyo kung talagang kaya nyo yung magkambing. Saka kayo bumili nung magaganda, yung mga full blood. Kapag alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo na, kapag nagsasakit, kaya nyo gamutin, saka yung may makukuhanan talaga kayo importante ng pagkain. Saka isa pa, kung halimbawa ready na kayong mag full blood, alam nyo kaya nyo nang mag-alaga ng full blood ng mas malalaking kambing, pure breed, kung mga Anglo-Nubian man yan o Boer, pakiusap lang, doon na kayo bumili sa mga lihitimo na nag-aalaga talaga. Doon sa kilala nyo na yun lang talaga yung alaga. Dahil dyan nagsisimula yan eh. Halimbawa ako o kakilala ko bumili sa ibang lugar, sasabihin nung na bilhan niya na halimbawa pure breed o full blood to, kahit hindi naman. Diyan nagsisimula yan eh. Parang domino effects na yan, na siyempre, kapag napaanak mo yon, ang ibebenta mo na naman, sasabihin mo, full blood na naman yon. Although kahit hindi. Ang mangyayari niyan, maniniwala kayo na full blood yung inaalagaan nyo, tapos hindi naman pala. Kaya doon kayo bumili sa trusted seller talaga. At sa mga seller din, sabihin nyo kung ano talaga yung totoong lahi ng kambing. Huwag kayong para kumita lang ng pera, sasabihin nyo na full blood o pure breed kahit mga upgraded lang naman. Bali ito pong JNB, nagsimula po kami talaga sa lahat pure breed. 2018 kami nagsimula. Na yung mga native lahat sila, tapos nasa bundok lang. Parang yung lupa ng tatay ko doon, binakuran lang namin lahat yon. Tapos bahala na sila doon, ginawan lang namin ng bahay. Tapos walang vitamina, walang purga. Nagagamot ako pag yung mahina na ang kambing. Kaya ang nangyari, madami ka agad namatay. Kasi nagsimula ako, bumili agad ako ng maraming kambing. Wala naman akong alam sa pagkakambing. Akala ko ganun lang kasimple. So, ang ginawa ko para maiwasan yun, dumating na din sa point na gusto ko nang itigil kasi ang laki na nagagastos ko, tapos diretso pa yung gastos dahil nga namamatayan pa. Pero naisip ko, paano ko mababawi yung mga nagastos ko kung ititigil ko? So, umisip ako ng paano gagawin ko. Ang ginawa ko, dinala ko ang kambing malapit sa bahay. Nung nandito sa bahay, obserbahan ko, native pa rin sila nun. Obserbahan ko sila, kapag merong may sakit, nagagamot ko agad, maganda. Kasi gumagaling, mga ilang araw lang, gagaling na. Nung gano'n na, alam kong kaya ko na, bumili na agad ako ng pure breed pa noon, yung unang pinang-upgrade ko. Mga pure breed, tapos, ang ginawa ko noon, nakaipon ako ng mga babaeng F1. Nung umanak na yung mga native ko, nakastahan ng pure breed. F1, consider as F1 na yon.
Tapos nung may ganun na, nakaipon na ako, pag nakasampung F1 na ako na inahin, binenta ko lahat ng native. Paulit-ulit lang yon. Nung madami ng F1, nung ready to breed na sila, bili na naman ako ng bagong toro na full blood na yung doon ako nagsimula ng full blood. Tapos nakapagpalabas na ako ng F2, inilabas ko lahat ng F1 na babae, pati toro. Tapos bili ulit ako ng bagong toro para ipapares ko sa mga F2 na babae. Tapos yun na, hanggang may F3 na ako ngayon. F4, meron na din. So, ganun lang, cycle lang, paulit-ulit. Pag ikaw nag-a-upgrade. Pero matagal, pero sulit naman. Sa demand ng kambing, napakataas pa. Siguro, kung lahat ng gustong bumili sa akin, nabibigyan ko, baka milyonaryo na ako ngayon. Mataas ang demand. Dahil madami nagsisimula, madami din tumitigil. Kaya yung mga gustong magsimula kayo, seryosohin nyo, mag-aral kayo kung paano yung tamang sistema sa pagkakambing. Nung nagsimula ako, sir, mura lang talaga yung bili ko sa kambing. Mura yon kasi nung nagsimula ako, tanda ko parang may nabili pa ako na 130 per kilo. Hanggang sa nag-150, nag-180, tapos nag-200. Yan na. Siguro mga nasa pinagsimulan ko dito, nasa 3 to 400. Hindi kasama itong dalawang bahay na to. Sa yung bahay yun sa bundok, yung sa kung saan ako nagsimulang magkambing. Tapos yung pabako doon, yung upa sa tao. Tapos yung binili ko sa mga pananim, sa pagpapalinis ng lugar. Lahat-lahat na yun. Sa pagpili po ng materyales kasi, iba po kasi yung aking naging sistema. Ang binibili ko lang po talaga, toro. Siyempre, sa toro, ang unang tinitingnan ko, kung sino yung breeder. Kung sino yung breeder, kung trusted ba ang breeder. Tinitingnan ko sila sa Facebook, kung kailan sila nagsimulang magbenta. Tapos doon, saka pa lang ako pupunta sa kambing. Titignan ko kung maayos silang tumindig, malalaki yung, lalo na nung nag-full blood na ako, malalaki yung dibdib, malalaki yung buto. Doon ako nagbabase. Tapos, kasi magbabayad ka ng mahal. Tapos may deformity sa kambing, hindi naman maganda yun. Kaya kailangan ganun. Kasi babase mo din yung laki nila sa kanilang edad. Tapos yung testicles nila hanggat maaari, pantayon na hindi, tapos kailangan dalawa. Kasi merong iba na iisa lang yung itlog nila. Sa inahin, ako nag-provide ng sarili kong inahin kasi nga nag-a-upgrade ako, nagsimula ako sa native. Kahit minsan ang binili ko lang talaga native lang, tapos yung simula doon na naging F1, naging F2, F3, F4, ako lahat na nag-provide ng inahin ko. Yun kasi ang gusto kong mangyari, kahit gaano katagal man akong abutin sa pagkakambing, yung makapagpalabas ako ng pure breed ko na totoong pure breed siya na hindi nalalayo yung itsura sa mga full blood. Although hindi natin talaga kayang tapatan yung full blood na lihitin mo full blood. Magaganda talaga yan, malalaki talaga yan. Yung lumapit lang, yung makapagpaano ako ng pure breed ko na yung medyo lumapit lang yung itsura. Tapos hindi natin mamahalan ng benta. Yung tama lang, yung kaya lang para kahit yung mga sibling gusto magkambing, mabili nila, makapagsimula rin sila ng mga medyo malalaki ng kambing. Ang may advice ko doon sa mga magsisimula magkambing, mag-invest kayo sa knowledge, sa sarili nyo. Kasi yung kambing, anytime gusto nyong bumili, nandyan yan. Ang kailangan talagang i-ready nyo yung sarili nyo. Kung anong mga kailangan, kung paano ang tamang pag-aalaga sa kambing. Saka, wag agad kayong magsimula ng, ito sa akin lang ha, hindi ko sa kung gusto nyo pa rin, kayo pa rin na masusunod. Huwag kayo kaagad, kung wala kayong experience, huwag nyo munang simulan kaagad sa mataas na lahi. Wag kung hindi man sa native kayo magsimula, yung magpa-practice kayo, yung sa upgraded, sa mga F-series, kung naliliitan kayo sa natives, F-series kayo magsimula. Kahit F1 or F2. Tapos kapag touch nyo na, ang sarili nyo, na kaya nyo na, may makukuhanan na kayo ng lahat, na pagkain, marunong na kayong maggamot, alam nyo na kung kailan ibibigay yung gamot, kung anong gamot dito, sa bloated, kung anong gamot sa nagtatay, sa mga namimilay. Kung alam nyo na experience nyo na lahat na sakit at kaya nyo nang gamutin, dun pa lang yung oras para kung gusto nyo bumili ng full blood,
at least alam nyo na ang gagawin. Hindi kasi biro ang ano ng full blood. Isipin nyo magpupuhunan ka sa isang full blood. Yung lehitimong full blood na traditional, which is yun na yung pinakamura, ang nakita ko parang 35,000 yung pinakamura na babae, 4 months yun. Isipin mo, kung bibili ka ng 4 nun, ang laki ka agad, tapos mamamatay sa'yo yung 2. Tapos, matagal pa naman yun bago mo pa anak. Eh, malaki ka agad yung mawawala sa iyo. At sa mga gusto makakita ng aking video, dahil nag-upload din naman ako sa Facebook ko, punta lang kayo sa sa personal account ko na Neil Brian Castillo sa Facebook. Tapos mayroon din page ang farm namin na JNB Goat Farm. Andun lahat makikita nyo. Makikita nyo yung sinasabi ko na nagsimula ako sa native na kambing hanggang sa nag-F1, F2, F3, F4. Detalyado dun lahat. Tingnan nyo. Tapos makikita nyo din yung mga tanim namin sa bundok, kung paano namin sila alagaan sa bundok, yung mga alaga. Sa may mga gusto, nagbebenta kami ng cuttings lalo kapag bagong kapag bagong silage, binebenta ko lang yun ng mura, basta kayo nang pipick up dito, kayo nang magputol. Cuttings ng napier, meron din kaming, kung gusto mo yung rooted na Madre de Agua, tapos yung seedling na Indigo Pera, meron din kami. Pero magsabi na kaagad kayo dahil minsan nauubusan din. Meron kumukuha, 300, hindi rin naman madami yung namin. Kung magtanim kami dahil kami lang dito, wala kaming maraming tauhan. Kami lang lahat din ang gumagawa. Basta message lang kayo kahit anong kailangan nyo sa Facebook, kung kahit bumili kayo sa akin o hindi, magtatanong kayo, message lang. Madali naman tayong mahanap.